Yan, sa mapagpalang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Muli ako po sa ka-vlogger, Brother Joel Padilla. At labos po ako nagpupunit pa salamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po muli magkakasama-sama upang mag-aaral ng salita. Gaya po ng aking sinasabi palagi, dalhin po natin ang ating banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Subalit bago tayo magpapatuloy, anyahan muna kita sa isang munting panalangin. Tayo po manalangin. Dakila at makapangyarihan namin Diyos, muli po kaming dumudulog sa inyo na nagpupurit, papasalamat. At amin pong hinihiling na inyo po kaming patnubayan at kabayan sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kaming katalinuhan. At hinihiling po namin ang mga aliw siya manguna sa amin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ikaw pong manguna sa amin mula sa simula hanggang sa matapos, at nawang makikinig at manunod, ay inyo pong pagpalain. Ito pong aming hiling, kalakip ng paghingi namin sa aming kasalanan na gaway, patawarin niyo po kami, alang-alang sa aming Panginoon Hesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan, magandang araw kapatid. Alam kong ikay nakikinig at nanonood sa mga oras na ito at alam kong hindi tsamba na ikay makarating sa aking YouTube channel. Purihin po natin ang Panginoon. Alam mo sa totoo lang, didiretso na po tayo sa ating pag-aaral. Alam kong busy-busy ka. Pero salamat dahil binigyan ng pagkakataon upang pakinggan at panuorin ang akin pong vlog sa mga oras na ito. Atin pong titingnan ang ating pamumuhay. Marami sigurong nagtatanong, maaaring ang ibang mga Kristiyano hindi ito alam, pero kung alam mo, mas mabuti kasi madadagdagan natin ang iyong kaalaman. Ating babalikan ang ating pamumuhay ng unang panahon. Kung ating titingnan ang ating buhay ng unang panahon, napakasaya sapagkat marami tayong mapupuntahang mga ilog na pwede nating maliguan. Pwede pa nga, inumin natin ang tubig nito. At meron din tayong mga naakyat na puno, nakakasarap, lalo tigit itong bayabas. Pero sa panahon natin ngayon, lalo na kung piningan ka sa isang syudad, malamang kung hindi ka magre-research sa Google o kaya manonood sa mga YouTube o sa iba pang mga channel, maaaring hindi mo kilala ang puno ng rambutan at lansones. Sapagkat iba na ang ating panahon ngayon. Bilang na lamang ang ating mga puno. At kung ating titingnan ang ating kapaligiran, punong-puno na ito ng karahasan. Punong-puno na ito ng patayan. Punong-puno na ito ng digmaan. Punong-puno na ito ng kalamidad, kalungkutan, stress, at iba pang ating naranasan. Ngunit ang tanong, paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Alam niyo sa totoo lang kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, ang Diyos ay naglikha ng isang sanlibutan na kung saan punong-puno ng pagiging isang maayos at perpektong pamumuhay. Punong-puno ito ng pagmamahalan. Subalit, balikan natin muna ang pinagmulan ng isang napakalaking problema na kung saan ginawa ng isang anghel. Walang iba kundi nagngangalang Lucifer. Doon sa langit, meron pong nilalang ng Diyos na isang perpektong anghel sana. Subalit, pumasok sa kanyang puso at isipan o tumubo sa kanyang puso at isipan na gusto niya rin maging kagaya ng Diyos. Siyempre, ayon sa Exodus chapter 20, verse 3, huwag kang magkakaroon ng mga Diyos maliban sa akin. Nga lang, itong si Lucifer, gusto niyang magkaroon ng isang pamamahala na kung saan tatapatan niya ang Diyos. At kanyang ipinamahagi sa lahat ng 1/3 na angel na naniwala sa kanya na kung saan ang Diyos ay ginawa lang sila na parang utusan at wala silang kalayaan. Kaya sa madalit sabi, pinayuhan pa rin siya ng Diyos na huwag mong gagawin yan, Lucifer, sapagkat hindi maganda ang iyong ginagawa. Yung nga lang sa likod ng kabutihan ng Panginoon, dahil tumubo na sa kanyang puso at isipan ang pagmamataas, hindi na niya pwedeng ibaba ang kanyang sarili. Sapagkat napakarami ng mga anghel na naniwala sa kanya. Ano pa? Pinalaya sila sa langit sa pamagitan ng isang digmaan dahil hindi sila mananalo sa panahon na yun. Ang tanong, Brother Joel, bakit hindi na lang pinatay si Lucifer at the time para wala nang ganito na kalagayan ng mga tao? Sa totoo lang, pinagbigyan siya ng Diyos. At ang pamamaraan ng Panginoon ay maipadama sa buong sanlibutan, sa buong sansinukob, sa buong universo na kung saan ang Diyos ay pag-ibig ayon sa John 3:16 at sa 1 John 4:8. Kung ating titingnan dito mga ka-vlogger at kapatid at mga kaibigan, makikita mo na hindi agad pinatay ng Diyos itong si Lucifer dahil gustong patunayan ng Diyos na mali ang iyong iniisip, Lucifer, na ikaw mismo ang magpapatunayan sa iyong sarili. Bago nangyari ang pagtukso kay Adan at kay Eva, nagpadala ng Diyos ng anghel kung saan mag-ingat kayo sapagkat ang kaaway niyo ay parang yung umuungal na naghahanap ng masisila. Ibig sabihin, naghahanap siya ng matutukso na ating din namang nararanasan sa ating kapanahunan ngayon. Ang malungkot ay nakakalimutan ng mga tao na kung saan nung unang ating mga magulang, walang iba kundi si Adan at si Eva ang sinabi ng Panginoon na sa lahat ng puno na iyong nakikita sa halamanan ng Eden ay pwede mo itong makain. At pwede ka rin kumain ng tree of life. Pag sinabing tree of life, puno na magbibigay sa iyo ng walang hanggang buhay.
maliban sa isang to. Ito ang puno na ang bunga nito pag iyong kinain ay puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Na kapag ito iyong kinain ay walang pagsansalang, ikay mamamatay. Sa madalit sabi mga ka-vlogger, sinuway din ni Adan at ni Eva at sinunod nila ang sinabi ng kaaway, walang iba kundi si Satanas. Kung bakit siya nailipat ang pangalang Lucifer tungo sa isang pangalang Satanas, sapagkat ang Lucifer ay tagapagdala ng liwanag. Ito'y perpekto na binigay ng Diyos na pangalan sa kanya. Subalit dahil sumuway siya, ibig sabihin napalitan siya ng pangalang Satanas, nang ibig sabihin nakikipagbaka o nakikipaglaban laban sa Diyos. Kaya, nung pumasok na dito ang kasalanan, nung kinain na ni Adan, ang isang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na ang sinabi ng Panginoon, oras na inyo itong kainin, kayo'y mamamatay. Kaya, nung kinain na ito, yung sinasabing kayo'y mamamatay, hindi lang tumutukoy ito sa kanilang dalawa, kundi hanggang sa mga susunod na henerasyon na ano pa't nararanasan natin sa kapanahunan ngayon. Kaya yung katanungan, kung saan nagsimula ang kamatayan, nagsimula ang kamatayan noong tinanggap ni Adan ang tukso ni Satanas. Noong kinain nila ang puno na ang bunga nito ay pag iyong kinain, malalaman mo ang mabuti at masama. At yun ang nakakalungkot sapagkat nung kinain nila ito, ayon sa sinabi ng Panginoon, walang pagsansalang kayo'y mamamatay. Kaya ito ang ating nararanasan sa ating sanlibutan ngayon. Punong-puno tayo ng iba't ibang klaseng karahasan. Punong-puno tayo ng iba't ibang klaseng kamatayan. Punong-puno tayo ng kriminalidad. Punong-puno tayo ng kaguluhan. Punong-puno tayo ng iba't ibang klaseng mga nararanasan natin na mga kalamidad sa ating sanlibutan. Nandiyan na yung bagyo, lindol, patayan, iba't iba na kung saan ito pa nga tayo humaharap sa isang pandemya na hindi pa natin alam kung anong gamot at kung paano ito maiwasan. Maaaring mayroong mga payo sa mga doktor na face shield, face mask, pero kung ating titingnan, walang masama doon. Pero bakit nangyayari pa rin sa ating kapaligiran? Sapagkat itong ating mundo, habang tumatanda ito, ay pasama ng pasama dahil ito ang sumpa sa sanlibutan na sumuway doon sa isang manlalalang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung ating titingnan mga ka-vlogger at kapatid at kaibigan, maganda ang plano ng Diyos noong unang panahon na gusto niya ng tao ay mamuhay ng isang napaka-masaganang buhay. Napakahaba ang buhay na wala nang kamatayan na everlasting life. Yun nga lang dahil sa pagsuway, ito ang ating nararanasan ngayon. Alam niyo sa totoo lang, ang perpektong pamumuhay sana ni Lucifer nung unang panahon nung hindi pa siya nagkasala ay napakaayos sana. Subalit inihalintulad siya sa isang harig ng Tero na kung saan itong harig ng Tero ay inihalintulad kay Lucifer sapagkat nagnanais ang harig ng Tero na ang kanyang kaharian ay pumantay doon sa isang makapangyarihan, walang iba kundi ang Diyos. Inihalintulad din ito kay Lucifer sapagkat itong mga kaharian, luklukan ng Diyos ay walang ibang nangangarap nito kundi si Lucifer. At ang nakakalungkot nito, ang isang perpektong anghel ay napalitan ng isang gano'n naman kasama na anghel. Na ano pat, mayroon siyang dalang 1/3 sa langit ng mga angel dito sa lupa na kung ating pag-aaralan, maaaring meron tayong tig-3 o tig-4 na masasamang anghel na tinutukso tayo araw-araw na kanilang panukala ay ipapahamak ang bawat isa sa atin. Kaya ang katanungan, kung bakit ito ang ating nararanasan dahil sa isang anghel na si Lucifer na nailipat ng kanyang palangan ng Satanas na kung saan siya ang nagtukso, siya ang nagbigay ng kapahamakan, siya ang nagbibigay ng talamak na karanasan ng tao na kung saan kahindik-hindik na kalagayan, lalo tigit itong tinatawag na kamatayan sapagkat ang dahilan ay ang kasalanan. Alam mo kung ating titingnan ang ating pamumuhay, napakahirap. Ano po? Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoon Hesus, sa likod ng ating nararanasan, sa likod ng mga pagtukso ni Satanas, ang ating Panginoon Hesus na Diyos doon sa kalangitan ay hinubad niya ang pagiging Diyos niya at bumaba dito sa sanlibutan kung ating pag-aaralan, ang John 3:16. At kung ating ding titingnan, ang aklat po ng Roma, chapter 3, verse 23, ito po ang pagkasabi. Ating pong buklatin ang ating pong banal na kasulatan. Ito ang pagkasabi, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa paanong paraan? Doon sa iisang tao na sumuway, walang iba kundi si Adan at si Eva. Nung kinain na ito, ang lahat ng sumunod na henerasyon,
pati tayo at sa mga hinaharap pa, kung hindi pa darating ang ating Panginoon Hesus, ay nakakaranas ng ganitong klaseng kalagayan. Ngayon ang tanong, paano na lang ang kalagayan natin bilang mga nakatira sa sanlibutan ito, tayong mga tao? Meron pa kaya tayong pag-asa? Alam mo, sa totoo, huwag kang malungkot sapagkat may pangako ang Diyos sa Roma chapter 6 verse 23. Ito ang kanyang sabi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay na tayong lahat. At mas lalo ka ngayong nalungkot. Pero kung ating pagpapatuloy ang talata, anong sabi niya? Datapat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Purihin ang Panginoon sa mga oras na ito sapagkat hindi tsamba na tayo magkakasama-sama sa aking vlog na ito. Na kahit pala tayo ay nakaharap sa isang malungkot na kalagayan dahil sa kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, binayaran tayo ng Panginoon Hesus doon sa krus. Kaya itong ating nararanasan na kamatayan ay tawag lang dito ay pansamantalang kamatayan sapagkat kung paano muling nabuhay ang ating Panginoon Hesus, gayon din dapat tayo mabubuhay sa kanyang ikalawang pagparito kung tayo may madat na niya na patay sa panahon iyon. At darating ang punto na kung saan itong ating kahirapan, darating ang panahon na itong ating mga pangit na karanasan, lalo tigit itong kamatayan, itong kasalanan ay magtatapos ito sapagkat ito'y susunugin ng Diyos at hindi ka makakasama kung hihiwalay ka sa panunukso ni Satanas araw-araw. Kung paano si Adan at si Eva nung sila'y natukso, kahit sila'y natusok na, nagsumika pa rin sila na hiwalayan yung kasalanan, kaya pati sila may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ikaw sa mga oras na ito, alam kong busy ka. Ano ang iyong desisyon sa iyong buhay? Mananatili ba tayong nakakapit sa kasalanan o kailangan nating humiwalay sa isang kasalanan at mamuhay na kung saan ang ating buhay talaga sa ating Panginoon Hesus? Mamuhay na kung saan kagaya ng ating Panginoon Hesus, na ang banal na Espiritu ang dapat nating pakinggan, ang dapat nating susundin kasi ito ang tama na siyang ninanais sa bawat isa sa atin ng Diyos. Alam mo, sa totoo lang, ang isang malaking tunggalian na ating nararanasan sa ating sanlibutan ay nasa kalagitnaan tayo nito ng isang mabuti at ng isang masama na kung saan bilang isang sanlibutan nandito tayo at ang desisyon ay nasa sa ating mga sarili kung sino ang ating papakinggan. Itong ang Diyos na kung saan naghahanda ng isang buhay na walang hanggan ayon sa John 3:16. Itong Diyos na kung saan ayon sa 1 John 4:8 na Diyos na mapagmahal, kaya dapat lamang tayong mga gibigan sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. O itong kaaway na kung saan sinisira at binibigyan tayo na sa ating paningin, sa ating panglasa, sa ating pakiramdam ay masarap. Subalit sa likod ng mga ito, parang isang bulok na bunga na nababalutan lamang ito ng magandang kanyang balat. Pero sa loob nito ay punong-puno ito ng kabulukan. Ibig sabihin lamang na mumuhay tayo sa isang pamumuhay na kung saan pagpipilian. At nararapat lamang na ating piliin ang may panukala sa ating buhay na isang buhay na walang hinggan, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kapatid ko, mga ka-vlogger at mga kaibigan, alam na alam kong ikay nagmamadali. Pero salamat. Dahil ito ang paanyaya ng Diyos na piliin natin siya sapagkat siya lamang ang magbibigay sa atin ng isang pamumuhay na kung saan buhay na may kaayusan, buhay na walang kalungkutan, buhay na punong-puno ng kasiyahan, buhay na kung saan walang kasalanan, buhay na kung saan panghabang buhay na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Kaya sa mga oras na ito, salamat at umaasa ako ng ating susundin, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Hesus. Amen. Ayan, bago ka lalakad mga vlogger at kapatid at kaibigan, anyahan mo na kita sa isang munting panalangin. Tayo po manalangin. Nakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron po kami naalaman sa mga oras na ito. Alam kong kung tutusin, marami pa sana kami mapag-aralan. Subalit sa likod ng mga ito, ikaw po magpala at patuloy na magbigay ng kaliwanagan dito sa makikinig sa akin pong vlog. Umaasa ako ng mahatiran nito at makapanood nito ay maging pagpapala sa kanila na mahanda din sila sa inyong kalong pagparito. Na matuto ang bawat isa sa amin na humiwalay sa kasalanan at mabuhay ayon sa inyong kalooban. Na mamuhay kami na kagaya ng aming Panginoon Hesus. Mula sa pinakabata hanggang sa may edad na nakikinig sa mga oras na ito sa akin pong vlog, inyo pong pagpalain at ingatan at inyo po silang providean sa kanilang mga pangailangan. Ingatan sila at hindi sila magkakasakit. At umaasa ako, Panginoon, na sa inyong pagparito, makasama din sila
doon sa langit na bayan. Gamitin niyo po ito, mga mensaheng ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga vlogger at kapatid at mabigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli ako po sa vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang tunay na pinagmulan ng kasalanan walang iba kundi doon sa kalangitan sa pamamagitan ng isang anghel na makasalanan. Subalit sa likod na ito, ang ating Panginoon Hesus ang gumawa ng paraan upang iligtas ang sanlibutan. Ang kailangan lang, sumampalataya ka sa Kanya na ikaw ay Kanyang binayaran. Maraming salamat po! Bye-bye!